Curious, tingnan po natin itong nangyaring aksidente ng sinasakyang bus papuntang Antique. Nakakalungkot at marami po sa mga sakay nito ang nasawi. Isang bus ang nahulog sa bangin sa Hamtik. 28 ang patay ayon kay Governor Rodora Cadyao. Sinugan pa sa ospital ang iba pang pasahero na nasugatan sa trahedya. Pahirapan ang rescue operations. Batay sa inisyal na impormasyon, galing Iloilo City ang bus at papunta sana sa San Jose Antique. Bago nga po ang pangyayari na ito ay nakunan pa ang mga sakay na bumaba sa isang bus stopover. Hanggang sa nangyari na nga po ang aksidente ng pagkahulog ng bus sa bangin. Nakabilang sa 17 nasa listahan ng mga namatay. Hindi nga po natin lubos maisip ang pangyayari na ito. Itong Martes lang po, December 5, 2023, nangyari ang malagim na aksidente nito na sinasakyang series bus na may number na 6289 sa barangay Igbukagay, Hamtik, Antique. Ang daan nga po na ito ay minsan ko na rin pong nadaanan papuntang Antique. Ito po talaga ay matirik at paliko-liko na daan dahil sa ito ay pasulong papuntang bundok. Ang daan na ito ay ang natatanging mabilis na daan papuntang Antique na almost twice ang matitipid mong oras compared kung dadaan ka sa coastal road. Saan ka man nga dumaan ay hindi natin talaga kontrolado ang takbo ng ating paglalakbay. Dahil nga sa pangyayari na ito, sinuspinde ang bus company ng 90 days at hindi na makapagbiyahe sa naturang lugar. At para sa mga pamilyang naapektuhan, pinapabilis din ang proseso na dapat matanggap na nila ang kanilang insurance. Iniutos na rin ng ahensya ang agarang pagbabayad ng insurance sa mga biktima. Ka-curious, sa pagkakataon na ito, hinihiling ko na isama sa inyong mga panalangin ang mga sakay ng bus na namatay. Kabilang na rin po ang mga mahal nila sa buhay na nag-aantay ng kanilang pag-uwi. Ngunit sa kasamaang palad ay nangyari ang pangyayari na ito. Panalangin din natin ang kanilang mabigat na pinagdadaanan ngayon. What we can do from this moment aside from prayer and assistance from the affected family. Hopefully, this advice might be helpful for those who are grieving due to an accident. Hindi lang po sa pangyayari na ito, pati na sa iba pang aksidente na nangyari. Unang-una po dito, we need to trust in God's plan. Kahit na naharap sa mga pangyayari na tila hindi maipaliwanag, still we have to hold on our faith na kahit malaki ang nawala sa atin, ang ating mga mahal sa buhay, we have to accept it because it's always for God's purpose. Kahit na sa tingin natin na parang unfair, hindi pa rin tayo pababayaan ng Diyos. Just do what is in accordance to His will and everything will follow. Our God is in control and there's a purpose for everything. So, trust in His plans. Another one, turn to prayer. In prayer, we find solace and strength. In times of troubles and sorrows, the best thing we can do is through prayer. Idaan po natin sa panalangin. Dahil sa paraan na ito, we pour out our hearts to God. We seek for comfort, guidance, and understanding through prayers. So we have to stand firm in prayer. And last, remember the promise of eternal life. For those who follow Christ, death is not the end, but a transition to an eternal and joyful existence with God. So always bear in mind na kahit na alam natin na namayapa na sila, ngunit ang katotohanan po dito ay magsisimula pa lang sila sa kanilang bagong buhay kasama ang Diyos. Wala nang mas makabubuti pa at magandang buhay kasama ang Panginoon. So let's pray for the salvation of our departed. So brothers and sisters, bago po tayo magtapos sa video na ito, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Mahal na Ama sa langit, kami ay lumalapit sa iyo ng may mabigat na puso.
Nagdadalamhati sa pagkawala ng aming mga yumaong mahal sa buhay na kalunos-lunos na nasawi sa isang aksidente. Itinataas namin sila sa iyong mapagmahal na awa at tinihiling ang kanilang kaligtasan. Panginoon, alam namin na Ikaw ay isang Diyos ng habag at pagmamahal. Nagtitiwala kami sa iyong walang katapusang awa at pagpapatawad. Inihiling namin na yakapin mo ang aming mga yumaong mahal sa buhay gamit ang iyong mapagmahal na mga bisig at bigyan sila ng walang hanggang kapahingahan. Dalangin namin na linisin mo sila sa anumang mga kasalanan at dalisayin ang kanilang mga kaluluwa na nagpapahintulot sa kanila na makapasok sa kagalakan ng iyong makalangit na kaharian. Nagdarasal din kami para sa ginhawa at lakas para sa lahat ng nagdadalamhati sa pagkawala ng mga mahal na kaluluwang ito. Naway ang iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pag-unawa ay punan ang kanilang mga puso at bigyan sila ng aliw sa mahirap na panahong ito. Tulungan mo kaming makahanap ng kagalingan at pag-asa sa gitna ng aming dalamhati. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyong banal na pag-aalaga at tinihiling na gabayan at protektahan mo kami habang nagpapatuloy kami sa aming paglalakbay sa lupa. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban, upang balang araw ay muli naming makapiling ang aming mga yumaong mahal sa buhay sa iyong walang hanggang presensya. Inaalay namin ang panalangin ito sa pangalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon at tagapagligtas, na nilupig ang kamatayan at nag-aalok sa atin ang pag-asa ng buhay na walang hanggan.